Okay, ito po ay talagang importante itong vlog natin na video na ito. Kaya I suggest kung ikaw ay nandito na at nanonood ka na, I suggest makinig na po tayong mabuti, maigi. Dahil ito po ay pakinabang nga naman din naman kung tayo ay makakarinig ng mga taong pilosopo. Ako hindi po ako pumapatol sa mga taong pilosopo. Ayaw kong patulan ng mga taong pilosopo. Unang-una, hindi ako marunong makipagdebate. Ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng away. No? Pero, kaya nga po ako ginawa ng Panginoon ng mga ngaral dito po sa online na ganito. Sapagkat magkikipagdebate, no. Kahit pasabihin mo dala ko yung katotohanan, I'm not good at interacting at people na parang ganun. It's not my gift. Pero kung ano yung gift mo, doon ka. Dito ito ang gift ko to say something dito sa mga vlogs na ganito. Okay, ano po ba sasabihin ko? Kasi ganito po yon regarding sa pagpapapugot ng ulo sa tribulation. May nagsabi ba naman, kung God of love daw yung ating Diyos na pinaniniwalaan. Kasi di ba, hindi sila naniniwala sa dispensation itong mga taong nagsasabi nito sa akin. Alam niyo, naniniwala sila na yung buong Bible daw, makinig pa mabuti alam niyo, sabi nila, yung buong Biblia daw, yan daw po ay iisa. Wala raw po tayong dapat ilaglag. Actually, isa po siyang Amerikano po siya. May GC kami at ayoko ibigay yung GC inyo. Huwag na pong patulan. Masyado siyang harsh. It's so hard to interact with those kind of people na may saradong utak. Sinabi ko lang doon sa post, we have dispensation, rightly divided in the scripture, not all in the Old Testament, sabi ko, we can take and just apply to our Christian living because something like there are some verses in the Old Testament like blessings that we can claim, kako. And yet those curses, of course, that's not ours because those are belong to the people of old, kako. Nagalit, nag-react, grabe todo. Hindi naman po ko yung tao na pinopost ko yung sinabi doon. Hindi ko po gawain yon. Ini-screenshot ko. No, hindi po. Ayoko. Then, tahimik na nga po ako tuloy-tuloy pa rin. No? Kasi ganito po yung point niya. Kasi hindi sila naniniwala sa pugot-pugot ulo. Naniniwala sila yung rapture at second coming, the same event. Fine. Siguro hindi ako magkikipagdebate. Pero ang point niya, kung naniniwala daw tayo na God is love, bakit daw sa tribulation, hahayaan daw ng Diyos yung mga magiging born again na mapugutan? Hindi ba kung God is love daw, dapat hindi gayon. Dapat nandun pa rin yung faith. Yun na nga po ang problema. Kasi hindi po nila alam yung dispensation. Ilang beses ko na po inulit-ulit Okay. Punta muna tayo sa offerings. Kasi babalik tayo talaga sa offerings di ba? Okay. Sa old, ito na naman po tayo. Sa old covenant, mga hayop. Dugo ng mga tupa, mga baka, di ba? Ano mga hayop? Maski malilit na hayop. Because yung mga offerings, makinig mo mabuti, yung mga offerings, it represents you, the offerer. Yung offering mo represents you, the offerer. Nire-represent ka niya. Yung dugo nung, offering mo, ano man yan, hayop na yan, tupa man yan, baka man yan, whatsoever man yan, yung dugo nun, yan ang i-sprinkle doon sa Holy of Holies na anumang ceremonial nila doon, no? High priest ang gagawa noon. Nandun siya sa kaloob-looban ng templo. Then paglabas niya, pupunta siya doon sa offerer para sabihin na, hey, okay na. Pero wag ka. Pag may nakita siyang blemish or palpak doon sa offering mo, pababalikin ka. Maghanap ka ng bago mong offering. Yung walang blemish, unblemished. Ang hirap, Hindi po ba ang hirap? Ang hirap-hirap. Hirap talaga. Thank God, God the Father sent Jesus Christ. Ito po yung si Jesus na buhay ng 33 years. At alam niyo ba si Jesus Christ,
He was born to die. Pinanganak siya para mamatay sa cross. Kaya nung si Jesus nakabayubay sa cross, sumigaw siya, tetelestai, it is finished. Kaya yung kanyang kamatayan sa cross, yun po ang ating perfect offering. Makinig po kayo, it's not an offering only. It's a perfect offering. Ito po, napakapalad natin. Ito po tayo. Ito po tayo. Church age. Diba? Basahin niyo yung John 3:16 tsaka John 3:17. Ang ganda rin ng John 3:17. Ang ganda rin ng John 3:17 kasi doon pinapakita wala nang paghatol sa mga nanampalataya sa kanya. Kaya hindi siya pumunta rito para hatulan ang mundo. Pumunta siya para iligtas ang mundo, di ba? Okay, yan. Pasok na tayo dyan. So ngayon, nabuhay siya after nung mapako siya. Alam natin yun, nabuhay siya for 3 days. Ngayon, namamagitan na po siya sa atin. Church age po tayo. Church age pa rin po tayo ngayon. O ngayon, tanong ko po kayo, ano ang katapusan ng church age? The rapture. Hindi pa po nagra-rapture, di ba? O ayan na. Okay. Let's say, bukas rapture na. I hope bukas rapture na. Sino bang may ayaw? O ngayon, pag nag-rapture na po, sino ang mara-rapture? Lahat ba ng mga nag-aangking Kristiyano na Kristiyano sila? Hindi. Ang mararapture lang, ito siramplaka na naman ako, ang mararapture lang ay yung mga Kristiyanong hindi nagmamalaki ng kanilang sariling gawa. Yung mga Kristiyanong naglagak at nagtiwala laang sa finished work ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang mga mararapture. Taliwas doon sa mga ito, yung Amerikanong malamang na ito, kanya, yung self-righteousness sila. Taliwas doon sa mga self-righteous na mga Kristiyano kuno na pinagmamalaki yung kanilang magagawa sa Diyos. Actually, maiiwan sila. Tahasan ko pong sasabihin. Because you're not trusting by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Alam niyo yung kantang, nothing but the blood of Jesus. Alam niyo yun, di ba? Nothing but the blood. Kung nothing but the blood, anong pinagmamalaki mo? Gawa mo? Nag-devotion ka ng umaga? Meron pa nga po ako nakita sa GC. Ayan, nakapag-devotion na ako, maski mag-rapture ngayon, kukunin daw siya ni Lord. Hi? Hindi mo pwedeng kontrahin yun kasi aawain ako nun. Kita niyo yan? What they are boasting? Their own works? Yes. Ito po. O ngayon, pa nag-rapture na, ano mangyayari? Nasaan na ngayon yung mga na-rapture? Siyempre, dinala ng Panginoon sa langit, di ba? Magbibigay na po siya ng reward sa atin sa kanyang Bema Seat of Christ. Ito yung hindi white throne judgment sa mga unbelievers yun. Meron tayong judgment pero hindi para hatulan tayo o i-judge tayo. Meron tayong judgment according sa mga ginawa nating mabuti dito sa lupa. Meron din po yun, pero hindi kaligtasan ang pinag-uusapan doon. Kundi yung mga mabuting gawa. Parang meron tayong mga points, gano'n. Halimbawa, ganito. Halimbawa, paano Kristiyano siya tapos wala siya nagawa? Parang yung kasama ko dati sa gawain ng Lord. Naku, wala man ako dadalang kadalawa. Importante, mapunta ako sa langit maski wala akong reward kanya. O mas maganda bro kung may reward ka ako. Pero halimbawa, wala siyang reward. Okay lang, at least ligtas siya, hindi ba? Hindi ba? Ligtas siya. Ligtas siyempre. Tinanggap niya yata si Jesus, di ba? Pero mas maganda may reward ka. Kasi naniniwala naman ako lahat ng Kristiyano may reward. Walang Kristiyanong walang reward. Ako naniniwala ako doon. Hindi nga lang pare-pareho yung level. Okay? O ngayon, ito po. Sino yung mga naiwan? Di yung mga, ito na po tayo, makinig po mabuti. Ito yung mga nagpamalaki sa mga gawa nila. Ito yung mga, yung iba naman, unbelievers talaga na walang hilig sa relihiyon, walang hilig sa Diyos, walang interest sa Diyos, at lalong walang pagmamahal kay Jesus. Yung mga hindi naniniwala sa finished work ni Christ, yung mga ayaw tanggapin si Jesus, yung mga nireject si Jesus, sila po ang maiiwan dito. Ngayon, ito na po ang siste. Ito na po yung topic natin. Umaba tayo. Okay lang. Paano ngayon yan? So, ibig sabihin wala nang effect yung blood ni Jesus. Don't get me wrong. Ang blood ni Jesus, forever ang effect. Forever ang effect. Pero ang problema is this. Hindi yung blood ni Jesus ang may problema.
Ang problema, nireject si Jesus nung mga taong yan, nung nasa church age, nung inaalok ng Diyos ang blood. Uulitin ko, huwag kayong malilito mga kababayan ko at mga minamahal kong kababayan. Yung effect ng blood ni Christ, forever ang effect. Ha? Pero, nung church age, nireject nga nila eh. Ha? Ibig sabihin na walan sa kanila ng effect ang blood? Hindi. Nandoon pa rin ang awa ng Diyos sa kanila. Makinig kayong mabuti. Ngayon, bakit ko nasabing nandoon yung awa ng Diyos? Darating tayo dyan. Dahil pagdating po ng tribulation, makikita nila yung lupit ng Antikristo. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung Antikristo. Paulit-ulit na po tayo. Isa po siyang public figure darating para magpapasamba bilang Diyos. Pero may mga hindi sasamba sa Antichrist dahil alam nilang mali yaon. Sila po yung mga magiging tribulation saints. Okay. Tandaan nyo ha, yung mga taong yan na iwan dahil nireject nila si Jesus dito sa church age. Pero, makinig, bakit ko nasabi na meron pa ring awa ang Diyos at may biyaya pa rin ng Diyos sa mga taong ito? Sapagkat may paraan pa rin na prinubide ang Diyos para maligtas sila at sukat pa rin silang makapunta ng langit. Paano yon? Magpapugot sila ng ulo para may blood. Makinig pong mabuti. Pagdating po ng tribulation age, ang paraan ng kaligtasan ay si Jesus, faith in Jesus pa rin, siyempre. Pero, magpapugot ng ulo. Kasi yung mga taong yan, nag-reject kay Jesus sa church age. Kaya dito po kung tutuusin nga po, naiwan sila, kung tutuusin, wala nang pag-asa yan kung tutuusin. Pero nag-provide pa rin ng Diyos ng paraan para maligtas sila sa pamamagitan ng pagpapapugot ng ulo nila. Yun po yun. And I cannot break this. I cannot just tell this doon sa mga tumutuligsa sa doktrina ng pagpapapugot ng ulo ng mga saints pagdating ng tribulation. Dahil hindi nila tatanggapin at hindi nila uunawain yaan. Okay? Sirang plaka na paulit-ulit, okay lang. Okay lang. Kaya kayong mga nakakaalam ng katotohanan, huwag tayong mapipikon. Although ko medyo nakakasawa rin kasi minsan na totoo lang po ha, maniwala kayo. Nakakainit din ng ulo, kaya gigil din. Pero sa totoo lang po, tao lang ako. Pero sa totoo lang po, nandun pa rin yung habag ng Diyos para sabi niya, anak, just keep on preaching, just keep on sharing. Yes, Lord Jesus, you're the boss, you're my boss. Lord Jesus. Actually, ang dami kong ginawa nito, tapos nakakita ako ng gano'n. Ang dami kong iniisip ng araw na ito, tapos makakita ka ng mga gano'n. Di ba? Okay lang po. At least nag-lead naman ito para gumawa ako ng ganitong video para makapag-share ako sa inyo, madagdagan ang kaalaman ninyo. Natin, pati po ako. I'm not excluding myself na parang galing-galingan ako. I'm not like that. Si Jesus ang boss ko. Si Jesus ang lahat-lahat sa akin. Ginagawa ko ito dahil kay Jesus. Hindi ko magagawa ito sa ganang akin laang. Amen? Ayun. So, yeah. So, sa biyaya ng Panginoong Jesus, dahil na mabuti siya, may prinubide pa rin siyang way to save those left behind people during the tribulation. That is true beheading. Pag-ibig pa rin yun ng Diyos. Kung iisipin nyo, pag-aral nyo mabuti, yung pagpapapugot during the tribulation age, yan ay pag-ibig pa rin ng Diyos. Wala nang pag-asa yung mga yan, naiwan na nga yan eh. Pero dahil mabuti ang Diyos, hindi niya papabayaan yung mga gustong bumalik, gustong makilala siya during the tribulation. Kaya nangyari, pag nagpapugot sila, diretso sila sa langit, mapabasa niyo po yan, may nakalagay po sa Bible na sila mga pinugutan dahil kay Jesus. Oh, ano ba? Doktrina ko ba yan? Hindi. Doktrina ng Diyos yan. Oh. Grace is not a doctrine. He's a person. His name is Jesus. Okay, so, yun lang pong gusto ko sabihin. Hindi po ako galit ha. Ako po ay expressive lang.
Pakinggan nyo sana itong vlog. Huwag nyo pinuputol-putol yung pakinig. Ito, I think 15 minutes ito. O, yan. O, tapusin nyo naman yung 15 minutes. I-share nyo naman itong mga videos natin dito sa Daily Good Vibes. Dahil maraming makikinabang nito sa buong mundo ng mga Pilipino dahil ito po Tagalog itong video ko. Mga Pilipino lang pong target ko naman na makarinig nito. Mga English po, tsaka na po ako gagawa niyan. Pag medyo marami na tayong followers. Para mas ganado naman akong gumawa, di ba? Siyempre naman, creator din ako, content creator din ako, no? Di ba? O, padamihin niyo to, gagawa kong English. Promise. Promise. Joke. Pero kung tutuhanin nyo, hindi na po joke. Hi, okay, so thank you, Jesus. So, ayun, just be thankful every day na alam natin yung truth. Una-una, saved tayo, born again tayo. At higit sa lahat, nasa grace tayo. Malaking bagay yan. Ha? Iba yung na-born again ka, iba yung nasa, alam mo yung grace talaga. Kasi maraming nagsasabi, born again sila, pero hello, dumalakad sila sa law. Dumalakad sila, do this, do that, do that. O paano ka? Hirap kaya nun. Sampal sa mukha ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos ang mga ginagawa nilang sinasabi nila yung mga words nila. Kasi self-righteous self-righteousness. It steals your joy. To enjoy Jesus. To enjoy His grace, to enjoy the fullness of life. Hindi nyo nakalagay sa John 10:10. Di ba? Ang magnanakaw ika, dumating para magnakaw, pumatay at mamuksa. Subalit, I came, kanya, to give you life and life to the fullest. Oh, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Si Jesus Christ hindi pumupuksa, nagbibigay ng buhay. Oh, Jeremiah 29:11, paborito natin yan. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and to give you a future. Oh, sige nga. Ba? Oh, bonggang-bongga. Ang ganda, di ba? Oh, ano bang puso ng Diyos sa atin? To give us a future. Tayo mga nasa church age yun eh. Pero although ito aminin ko po, medyo nakakaawa yung mga aabutan ng pugot-pugot ulo during the tribulation. Kasi kabag-habag sila. Kalain mo, magdidesisyon kang papugot ng ulo. Nanay, di ba? Katakot. Ganun yan. Pero alam niya, meron silang courage to shout the name of Jesus Christ. Okay, so mga bayani sila. Palakpakan naman natin yung mga magiging tribulation saints. Okay po, yun lang po. At may pinapanood kasi ako sa YouTube. Gumawa lang ako ng vlog. May maganda yung movie na pinapanood ko. So, tatapusin natin. Malapit na matapos. Bye-bye. So, God bless everyone.